Magandang hapon po. Ilang lugar sa norte ang nakabantay na sa hagupit ng bagyong Goring na inaasahan daw na magiging super typhoon. May wind signal number 3 na sa ilang lugar sa Cagayan at Isabela. At mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine. Pia, Ivan, nakadeploy at nakastandby ng mga rescue personnel sa iba't ibang mga bayan dito sa probinsya ng Cagayan sakaling kailanganin na maglikas ng mga residente mamayang gabi. Mag-aalauna ng hapon, bumuhos ang ulan sa mga bayan ng Lalo, Gataran at Ambulog sa Cagayan. Pabugso-bugso naman ang ulan at hangin sa bayan ng Santa Ana. Matataas ang alon sa dagat. Kahit pinalilikas na ng LGU ang mga nakatira sa tabing dagat, may mga residente na natili. Hindi pa po kami umaano ma'am kung darating po yung mga kagawad na magsasabi ma'am na maglikas kami. Lilikas na po kami. Inihintay lang namin yung signal sa barangay pag sinabi talagang lilikas na kami. Sa datos ng Santa Ana MDRRMO, halos 3,000 ang dapat lumikas. Kung kailanganing mag-forced evacuation, nakastandby ang mga otoridad. Malakas na rin ang ulan sa Calayan, Cagayan. Ayon sa kanilang MDRRMO, nakahanda na raw ang rescue teams, mga gamit, food packs at iba pang supply kapag lumakas ang bagyo. 10 bayan sa Cagayan ang binabantayan ng PDRRMO dahil sa banta ng flash flood, landslide at stormy surge. Ang ilang lugar sa Silangang Isabela nasa wind signal number 3 na rin nitong umaga. Kung kailan ramdam na ang pag-uulang dala ng bagyo. Sa Batanes, inabisuhan ng mga residente, pati mga opisina ng gobyerno na isecure ang kanilang mga bubong. Matataas na raw ang alon sa eastern portion ng probinsya. Wala nang biyahe patungong Itbayat Island. Ang biyahe naman pasabtang island, tuloy, pero mahigpit na binabantayan ng Coast Guard. Pabugso-bugsong ulan ang nararanasan sa Ilocos Sur. Umapaw na ang ilog sa pagitan ng bayan ng Sigay at Gregorio del Pilar. Nawalan ng kuryente sa 2 barangay sa Banayoyo. Ivan, sa ngayon nakahanda ng mahigit sa 10,000 na food packs na ipapamahagi sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Cagayan. Samantala, pinag-iingat ng PDRRMO ang mga residente sa banta ng flash flood at landslide, especially kung magtuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Ivana? Jasmine, nitong mga nakaraang bagyo, mga nagdaang bagyo, sina Egay, Falcon at yung hanging habagat, naapektuhan din ng malubha ang lalawigan ng Cagayan. Kumusta? Meron pa ba silang mga supplies dyan? May matutuluyan pa kaya yung mga apektado, mga evacuation centers? Actually, tama ka nga dyan, Ivan. Actually, yung mga lugar na mismong tatahakin din ngayon ni Bagyong Goring, yun mismo yung mga lugar na tinahak din ni Bagyong Betty at ni Bagyong Egay noong nakaraang mga buwan. 1 month actually yung pagitan. And sa ngayon, mismong ang nagsabi PDRRM o ganun din ang provincial government na bago pa itong Bagyong Goring ay nakaposisyon na lahat yung mga supplies na kailangan mula sa DSWD at maging sa provincial government, especially doon sa may part ng Calayan Islands na kung saan ang hirap noon napasukin kapag merong mga bagyo at maging sa may Fuga Islands. Bukod sa mga food packs, Ivan, ay may mga nakadeploy na rin doon o nakapreposition na rin doon na mga rescue personnel. Doon naman sa mga evacuation centers o yung mga posibleng puntahan nila in case sila ilikas, ay nakaredy naman yun lahat, Ivan, dahil actually sa ngayon naman ay kahit papaano nakarecover naman na ang karamihan sa ating mga kababayan na sinalanta ni Bagyong Betty at ni Bagyong Egay. Ivana. Naku, kapit mga kapuso dyan sa Cagayan. Ingat po kayo. Ingat ka rin at maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.